Okay. So for chapter 5, again, staffing naman tayo. So, di ba we have already discussed the managing and then organizing. So, now we're going to discuss the staffing. So, when we say, di ba, staffing, ito yung mag-fill out ng mga vacants or ng mga positions na kailangan. So, di ba, after we have tayo ng nag-isip na tayo kung ano ba yung mga job description, job specification, ano ba yung mga tasks and activities. So, ayun, when we say staffing, ayan, so this is the management function which define as filling and keeping filled positions created in the organization structure. So this is done by identifying the workforce requirements, yan, inventory, selecting, placing, promoting, appraising, or developing job holders or candidates so that they can be able to accomplish their task effectively. So when we say staffing, hindi lang naman siya about sa pag-hire ng mga panibagong employees. So dito rin involve yung paano ba natin pinopromote yung isang empleyado, paano natin siya ina-appraise, paano natin sila hinuhubog para sa next position as a manager. Okay, so for this chapter, we should be able to discuss the nature of staffing, explain the steps in the requirement or the steps in the recruitment and selection process, and we should be able to recognize the different training programs and identify the policy guidelines on compensation and performance evaluation, and discuss the importance of employee relations, differentiate various employee movements, and then adopt effective reward system. So, di ba, maaaring after nung matapos itong senior high, meron sa inyo baka mag-work na. So at least magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga steps sa recruitment para mapaghandaan nyo. So, ito yung meaning ng staffing. So according to Harold Kuntz, staffing is defined as follows. So staffing means filling up and keeping filled positions in the organization. So yun, di ba, after natin magkaroon ng organizing, nalaman natin kung ano ba yung pangangailangan or need ni organization. Yan yung mga activities na kailangang tapusin. Yan, kung nag-expand man si business, kailangan pa rin natin ng tao. So, kaya nagkakaroon ng staffing. Yan. So, also staffing defined, yan, acquiring, deploying, and retaining. And so for acquiring and acquisition, and activities that involve the initial intake of applications into the organization. So it involves planning for the numbers and types of people need qualification or KSAO, knowledge, skills, ability, and other characteristics needed to perform the job effectively. Yan. So, di ba, bago tayo mag-proceed dun sa mga retaining, ayan, another meaning din yung establishes the types of rewards the job will provide. Ito yung nakalagay minsan sa kunyari, kung meron na sa inyong nag-work, ito yung nakalagay sa mga mga job offers. Ayan. Yan, kasama na natin doon yung mga job description. So, yun nga yung mga rewards, mga benefits, yan. Conducts external recruitment campaigns using selection tools. Ngayon, uso na ngayon yung mga job street. Unlike dati, di ba, pupunta sa mga company para mag-apply. Yan. Ngayon, meron na tayong job street. And also, just to correct, itong acquiring dapat may letter C to eh. Alam ko. Tama ba? Para siyang acquiring or acquire, ganun, to acquire. Not may letter C to. And decides which applicants are the most qualified, their job offers that applicants will hopefully accept. Yan. So, di ba, sa part ng acquiring or yung yung sa acquiring, yung part nun, ayun yung kunyari mag-a-apply na si employee, tapos makikita nila sa job street yung mga job description na kailangan, yung mga job specifications. So, kunyari yung educational background dapat tapos ng bachelor's degree,
tapos merong 2 years na experience, tapos kung ano-ano yung mga kailangan. Yan, so doon papasok ko yung 'pag magsa-submit ka na ng applications mo, magbibigay ka na ng resume mo, and then doon na papasok yung i-screening ka na ni HR, and then magpo-proceed ka sa mga examinations and then interviews. Tapos after nun 'pag, pumasa ka, ayan, magkakaroon na ng job offer. So makikipag-negotiate ka sa HR or sa mga managers kung magkano ba yung salary na gusto mo, yun. So dapat meron ka ring skills sa negotiation 'pag nag-a-apply ka ng work. So dapat nagre-research ka din kung ano ba yung kunyari sa tinapos mo, magkano ba dapat yung nare-receive mo, yun. Kasi merong mga ibang, mga organizations na abusado, yun, na porke kailangan mo ng work, liliitan nila yung ano mo, yung job offer. So wag kang papayag na gano'n. So after ng kunyari nakapasa ka na, nabigyan ka na ng job offer, na na ano mo na, na-accept mo na, tapos yung mga requirements na kailangan na submit mo na, then papasok na tayo sa deployment. So it refers to the placement of new hires on the actual job they will hold. So something that may not be entirely clear at time of hire. So also encompasses guiding the movement of current employees throughout the organization through internal staffing systems that handle promotions, transfers, and new project assignments for employees. So, di ba, after mong hire, ayan, ilalagay ka nila sa position na pinag-applyan mo. So aside from that, kunyari hindi sila nag-hire ng new employees, pero meron pa ring movement in the organization. So yung ibang company, meron silang mga internal applications. So kunyari ikaw ayaw mo na sa department mo or ayaw mo na dun sa client na hawak mo, pwede kang lumipat ng ibang department or pwede ka ring lumipat ng ibang divisions or locations na with same ano pa din, with same job specification pa din, at um, kumbaga parang ibang ano lang, environment. So, meron silang mga gano'ng sistema din, hindi laging galing sa labas or tinatawag na external staffing yung mga employees na kailangan. So, puwede silang mag-ikutan sa loob ng organization. And also meron din tayong, mga promotions. So, normally 'di ba 'pag may mga napo-promote, may nababakante din sa baba, gano'n. Or else kung kunyari may nag-resign, may mapo-promote, meron pa ring mababakante, 'yan. And then transfers, ayan. For example, yung skills na meron ka ngayon, kailangan ng ibang department. So, puwede ka ring ma-transfer do'n. And new project assignments for employees. Yan. So, kunyari natapos na yung certain project nyo, yan, may natapos na kayong project na inassign sa inyo. So, magkakaroon kayo ng panibagong project, and at the same time, mga panibagong employees na naman ulit yun. So, di ba kunyari, during our organizing, yung mga kinds of organizations or kind of structures, kung naaalala nyo, di ba merong iba doon, may per project, merong per. And then retention. Systems seek to manage the inevitable flow of employees out of the organization. So sometimes these outflows are involuntary on the part of the employee. So para siyang involuntary or voluntary. When we say involuntary, ito yung mga terminations. And then pag voluntary naman, ito yung mga resignation. So ito, yung pag-retain ng isang employee, mahirap din, yung retention. Kasi nga, actually parang in this generation, siguro nagtatagal lang yung isang employee ng 2 to 5 years sa isang company. Lalo na kasi ang dami na kasing ano ngayon, ang dami na kasing mga organizations and companies ngayon. So pag ayaw na ng employee in 2 years or in 1 year, minsan pa nga magre-resign na yan at lilipat ng ibang company. Unlike dati, siguro nung panahon ng ng father ko, yan, nagtatagal sila 20 years, 18 years, gano'n. Gano'n sila katiyaga or gano'n sila katiyaga sa isang company na mag-stay. Yun, ngayon kasi competitive na yung mga employees natin, competitive na yung mga tao. So 'pag hindi nabibigyan ng tamang benefits, ng tamang, salary na gusto nila, aalis sila, magre-resign sila. Kasi marami namang ibang company diyan, lalo na't may mga job street na, may mga LinkedIn na, may mga professional
medias or may mga professional platforms na kung saan pwedeng mag-apply yung mga employees. Yan. So, ang retention, medyo dito, medyo mahirap kontrolin to ng isang company. Kasi syempre, ito, nasa, desisyon na ng mga employees. So, retention, other outflows are voluntary. Ito yung mga resignation in that they are initiated by the employee. Minimize the types of turnover. Yung turnover, when we say turnover, ito yung pagpapalitan lagi ng mga employees. Pero may kakapasok, tapos mamaya mag-resign na naman ulit. Ayan eh. Parang kadalasan ito rin yung pinagbabasihan ng mga employee pag nag-a-apply. Kung gaano ba kataas yung retention or turnover ng isang company. Kasi 'di ba minsan pag nakikita natin na parang ang taas ng turnover or ng ng percentage ng turnover, ibig sabihin ang daming nagre-resign tapos pumapasok ulit. Ganun. So dapat ayun yung pinapaliit ng isang employer. Kasi ang meaning nun baka hindi nila inaalagaan ng mabuti yung mga employees nila kaya nagre-resign. Yan. Types of ng turnover in which valued employees leave, which is voluntary avoidable turnover. Through various retention strategies and tactics, the organization can combat these types of turnover, seeking to retain those employees it thinks it cannot afford to lose. So, yun nga, kunyari, isa kang magaling na employee, tapos hindi mo nare-receive yung salary na gusto mo, yung bonus na gusto mo, pwede kang mag-resign. Ang ginagawa ng ibang company, pag nag-resign ka, haharangan ka ng management at mag-o-offer sila ng mas mataas na salary sa'yo. Or pwede ka na lang i-promote. Huwag ka, may ganun siya. Yan. So, these are the factors affecting staffing. So, first, meron tayong internal factor. Yan. So, when we say internal, mga internal, ito yung yan, for example, yung mga promotion policy. So, di ba pag when we say staffing, ito naman yung parang mga movement in the organization. So, pwedeng external or internal movement. So, for internal factors, we have the promotion policy. Yan. Siyempre, pag nagpa-perform ng maayos yung isang employee, dapat ipopromote mo. Ganun. Or pag may nabakante, kunyari, nag-resign si manager, gagalaw yan mula baba hanggang pataas. Si supervisor mapopromote as pero kunyari hindi papasok yung performance ng mga employees, hindi pasok parang kumbaga hindi swak doon sa qualifications na meron si supervisor, pwede silang mag-hire outside or external para maghanap ng supervisor. Yan. Also, future growth plans. So, kunyari merong plano si business na mag-expand or magkaroon ng another branches, yan, or makipag-merge sa ibang company, basta about growth, magkakaroon tayo ng staffing, magkakaroon pa rin ng galawan in the organization. Kasi for sure, kailangan nila ng tao para sa mga plans na to. Yan. Also, the technology used ngayon, lahat per department dapat meron kayong IT. May ganun na ngayon eh. Dapat may sarili na kayong IT. And also bakit bakit apektado tayo ng parang affected tayo ng technology kasi meron ng mga activities na kaya nang gawin or kaya nang i-automate ngayon na hindi na kailangan ng tao. Kaya maaring may mawalang tao na hindi ganun ka-techy and at the same time pwede rin silang mapalitan ng mga tao na techy. And also support from top management. At yung sinasabi ko kanina, kaya nagkakaroon ng galawan. Kasi pag walang support from top management, maaring mag-resign yung isang employee, gagalaw na naman ulit yung magkakaroon na naman ulit ng galaw sa organization. Or else, kunyari, kung malakas yung support mo from the top management, pwede ka rin ma-promote, ganun. Kung nakikita niya yung abilities mo, hinuhubog ka niya. And also the image of the organization. So, pag may magandang image yung organization, might as well mag-i-stay din yung mga employees. And if not, syempre aalis sila doon.
Syempre, kung ano yung image ng organization, magiging image mo din. So aside from internal factors, we have the external factors. Yan. So ano nga ba yon? Yung mga external factors. External factors. Example, yung mga labor laws. Ayan, yung mga labor code. Kung ano ba yung mga minimum na salary ng mga Pilipino ngayon. Yan. Kung ano ba yung mga benefits na dapat natatanggap nila. Yan. Kung ilan yung bakasyon, ilan yung mga leaves na dapat ibigay, mga bonuses, 13-month pay. Yan, yung 13-month pay, nasa batas yan. Yung 13-month pay. Yan. Tapos kung ano-ano ba yung mga laws na pwedeng kumbaga pwedeng maging shield ng mga employees. Yan. So yung mga HR, ngayon kasi ang mga human resource department, may mga ano rin yan, may mga law or may mga juridical degrees or yung judicial. Karamihan din ngayon sa mga human resource competitive na, meron na silang mga law na degree. Kasi syempre, kailangan din ng pag-aralan yung mga labor codes. Yan. Also, pressure from socio-political groups. Yan. So, naapektuhan din tayo ng kultura natin from outside. And then, competition. Yan. Dito papasok yung mga, kung familiar kayo sa pirating, kunyari, sobrang galing mo na empleyado, sobrang, kumbaga asset ka ng isang company, pwede kang nakawin ng ibang ng ibang company o offeran ka lang nila ng malaking salary, ganun. So, yung mga competitions ng mga companies, ayan, kunyari, in terms of mga benefits and salary, kunyari, itong isang company nito, malaki magbigay ng, malaki magpasahod, maganda yung benefits. Yan. So, kaya marami ding ngayon, nagre-resign. Marami din, kaya minsan 2 to 5 years lang yung tinatagal ng isang empleyado ngayon sa isang company. Lalo na sa mga millennials at mga bagong generation. Yan. Also, yung educational standards. Ngayon, di ba, karamihan talaga kailangan tapos ka ng 4-year degrees para mas marami kang ma-applyan. Ayan. Actually, sa sa India, yung yung educational standards sila dapat may masteral degree ka. So, dun sa bansa ngayon, sa India, kahit pagka-graduate nila ng bachelor's degree, 4 years or 5 years, nagte-take agad sila ng masteral degree. Kasi sobrang taas ng standard nila. Ayun, so kadalasan ng mga new hires doon, yung mga bagong employees, may mga masteral degree. So yun, external factors din yung educational standards. So ngayon, sa Pilipinas naman, as long as graduate ka ng senior high, pwede ka na makahanap ng work. Ayun. Ayun. So for next week, we're going to discuss the recruitment and selection strategy. So dito na papasok yung, kunyari, may gusto sa inyo mag-HR, yan. Kung gusto sa inyo merong maging part ng recruitment department, so i-discuss natin to kung paano ba sila nagre-recruit at nagsaselect ng mga applicants. So, okay, that's all for today. Yun yung lesson 1 lang naman natin. So, any question? May mga ba kayo gustong i-clarify? Okay. Okay, thank you.